magandang araw mga ka-reaction by. Ito po reactionan natin at panoorin po natin ng ang mga balita po ni Senador Marcoleta at si Canelson, no. Ito po ay patungkol po sa nangyari po ito sa ating mga kababayan sa Cebu at bayan, no. Sana po yung hindi pa pala naka-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, no. Ayan po, isa po sa mga ating mga kababayan na Cebuano, yung pong namatayan ay nakikiramay po tayo. At bago po ang lahat bibigyan ko po kayo ng isang munting video lang, music video. Ito po kantang ito, ito po ay credit ito sa original na may-ari po, no. So ito po, relax lang po tayo at pakinggan natin bago po ang mga kwento po o mga balita po ni Senador Marcoleta, no. Ahon tayo ba o sila? Mga ngiti nila habang nakalubog ka pa sa napuntang bulsa. Pinaghirapan kong mga barya, minumulto na ng mga pangako nyo. Makinig kayo. Yan po, no. Napakasakit po kasi nangyayari ngayon sa ating bayan, no. Tingnan po natin itong mga ibang nangyayari, no, sa ating mga bayan. Ito po, nakuha lang natin ito sa Facebook, pero ewan po, parang kilala niyo po ito. Ito po, tunay na po nangyayari. Yun, at napanood ko po. Sana po yung mga gustong tumulong, no? Maghanap po kayo ng yung po talagang legit po sana, no? Ako po, hindi ako makakaano na ano lang dito ako. Maghanap rin po ako mga yung legit para makatulong, no? Pero kayo na po, kasi mahirap po mag-recommend akala, baka hindi natin alam. Check nyo lang po sa mga ibang pages yung talagang legit po para matulungan po natin mga kababayan yan sa Cebu po, no. At ito naman po, ito sa Bacolod, no.
napakasayang po ng iniwan niyo sa atin. Yeah, tabang-tabang wala. May nakita ka bang helicopter? Coast Guard agad? Wala kang makukuha dito sa gobyerno ni Bibi. Natabang. Kasi siya na mismo, nakatulog siya naman. Ito po ang nakakalungkot na sitwasyon ng mga Pilipino. At lalo naman ngayon, lumabas ang mga resulta ng mga ghost na flood control project. Bilyon-bilyon na ghost na flood control funds ang budget dyan para sa Cebu. Kinsa man ang mga congressman. Yan po. Ito po, ipasok na po natin ng si sagana ng mamamayan, no? Si Senator Marcoleta. Grabe na pala yung namamatay dito sa Bagyo, Sen. 188 na. At bukod dyan, meron pang 135 na nawawala. Karamihan po dito ay dyan sa Cebu. Pero sa Negros Island region, 33 ang namatay at 140 naman sa Region 7. Buong Region 7 na yon. Buong Region 7 po yung So 140. sa Cebu, 188. Ay, hindi po, total na po yon, Sen. Sa Cebu, Total na sa lahat ng Namatay. mga lugar. Yung 33 doon ay galing sa Negros Island region. alam mo, Nelson, hindi naman sa dami ng namatay. Kahit isa lang ang namatay, buhay din yun. Eh. Totoo. Sapagkat napaka-importante ng buhay, lahat sana ng paraan ay nagagawa para hindi lamang proteksyonan. Kung nandyan na, ay mailigtas man lang. Di ba? Totoo po yun. At sa aerial inspection po ng Office of Civil Defense, ay nakita ho talaga, ayan, no? Yung epekto ng bagyo, Sen, no? Maraming bahay po ang nawasak, nasira, eh. Ayon po kay OCD Administrator Harold Cabreros, ginawa nila ang inspection para matukoy yung lawak ng pinsala at mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong. Kabilang po sa nakita nilang matinding epekto, yung mismong Cebu City, yung Talisay, at pati na ang Toledo. May mga pagguho din po ng lupa na naiulat. Sen, ang isa sa... Ayan, nakikita mo yung mga sasakyan? Ayan po, oo. Akala mo mga laruan eh, no? Kung malayong ganyan. Sa malayo, pero ang dami pong sasakyan ng nilubog, hindi lang nilubog, tinangay po ng malakas na agos So ng yan, baha. lalong napagtitibay yung kahalagahan ng mga proyekto na dapat sana ay walang katiwalian. Totoo po. Walang korupsyon, matibay ang pagkakagawa sapagkat pagka gumawa ka ng flood control project, Nelson, Yes. ang layunin mo talaga ay proteksyonan ng komunidad eh. Yung mga taong nakatira dyan. Ngayon, alam naman natin na napakaraming flood control projects dyan. Pero ang kinahinatnan, kabaligtaran. Yes. Alam mo yung pinadala sa akin isang litrato? Yung kabilya, alam mo yung kabilya, yung structural steel, yung structure. Aha. Kahit pa kung tingnan, hindi bakal yun eh. Parang plastic pipe. Ng Ano yun? flood control. Hindi, yun ang ginamit na kabilya. Parang yun ang kabilya. reinforcing bar. Yung po sinasabi niyang kabilya ni Senador Marcoleta, yun po ay tawag nating karamihan dito ay deform bar, no? Pag binibili po natin sa mga nagtitinda ng mga bakal, no? Yan, deform bar po sa hardware. Ano? Parang yun ang bakal. Bali yun ang pinakabakal niya. Paanong titibay yun eh? Mabuti pa yung kawayan, baka kahit paano naging matibay yun eh. Plastic na pipe eh. Ang nandun sa loob eh. Ako po. Ito, hindi mo na maintindihan kung paano naisip
Siguradong hindi naman lasing siguro yung nagtatrabaho ron, pero doon makikita mo na talagang binalasubas ang pagkakagawa. Hindi naman natin nilalahat, pero yung nakikita natin, kaya lalong umiigting yung yung pagkaunsyami ng ating mga mamamayan kapag pinag-uusapan yung flood control projects na yan. Lalong-lalo na yung nakikita natin na halos pagtakpan. Meron talaga nakikita nyo na kung ginagawa ang lahat ng paraan para pagtakpan yung mga taong alam naman natin kahit magtago pa sila, sila talaga ang mga may kinalaman kung ba't nagkaganyan ang ating mga komunidad. Yan, Cebu, yan. Diyan lang po sa mismong Cebu, yung nangyari na yan, kitang-kita, pati ng mga residente, alam nila na yung flood control na nakatayo, nasira, at yung tubig sa halip na dumiretso dun sa mga bahay, ang bilis umakyat ng tubig baha. Pero ang pilit pong pinalalabas ngayon, hindi flood control lang may problema dyan. Yan dahil dun sa mga kung ano-anong project na ginagawa ngayon. Sen, ibig sabihin talagang may effort na ilayo ang ilihis, iligaw dun sa tungkol mismo sa flood control. Talagang iniisip na nila yung mga paraan para sa ganon ay mailayo sa taong bayan yung pinakabungod ng pinag-uusapan ngayon na kaya tayo nasadlak sa ganitong kalagayan dahil sa kawalang hiyaan na ginawa. May kinalaman sa pagpapatupad ng mga flood control projects. Ako, totoo po yan. Pero palagay ko, ewan ko, ang taong bayan mulat na eh. Kahit ano pang gawin mo, yung palang iniisip mo palang na pagtakpan, lalong-lalo na kung nakikita na nila yung paraan para pagtakpan, lalo mo lang gagalitin ng tao eh. Totoo po yan. Ang problema, Sen, ay kahit anong pilit na gawin na ilayo dun sa flood control ang issue, ay mukhang mismong ang Katalagahan na. Ang kalikasan. Nature na po ang gumagawa ng paraan para ipakita. Ito ang problema, Ayan, nasa kitang-kita natin. At isa pa, pagkatapos ng Bagyong Tino, eto pa, Sen, mukhang dito, marami pang flood control project ang masusubukan kung talagang matibay o kung talagang ginastusan ng totoo batay sa halaga. At ginawa batay sa mga tuntunin. Yes. Kasi may mga specification, may material specification, merong design, merong plano. Para sa ganun, masiguro mo yung integridad ng structure. Ito po masusubukan na naman dahil pagkatapos ng Bagyong Tino, parating naman po ang mas malakas na bagyo. Ito po ay sa kasalukuyan na May mas malakas pa. May mas malakas pa. Nakikita niyo yung satellite image, Sen? Wala ba tayong magagawang paraan para papanghinaan natin yung na yan? Naku, mukhang Kahit konti lang humina naman. Sa ngayon po, siya ay severe tropical storm na. Ang pangalan, international name ay Fung Wong. Pagpasok sa bansa, nakapasok na nga, ay Uwan ang pangalan. Ang ibig daw sabihin ng Uwan, ito daw po ay isang salitang Cebuano yata, ulan ang ibig sabihin. Hindi, siyempre letter U. Letter U. Letter U na yun. Uwan. Ang problema, Sen, Bisaya na yun? yung Hindi ba pangalan ng tao ang pinag-uusapan? term daw po yun, yung Uwan Hindi tao. Hindi po tao. Ulan ang ibig sabihin. Ulan. Ngayon, Sen, ang malaking problema natin Pagka sinabi ba nating ulan, hihina yan? Mawala yung hangin? mukhang malayong humina ito dahil ang forecast dito, Sen, mula sa pagiging severe tropical storm, magiging typhoon, and then magiging super typhoon by, kung hindi Sunday, ay Monday. Nakakalungkot na naman yung balita na yun. Marami ka na namang mapapalungkot na mga tao niyan sa balita na yan, Nelson. Pero kailangan po nating malaman para makapaghanda ho sila Dahil ang landfall daw po nito, Paparating na paano pa ngayon paano mo pa ayusin yung mga flood control? ayan po.
dito na magkakaalaman, Sen. Mukhang ililitaw na talaga ng kalikasan, ng katalagahan, kung nasaan yung mga itinatagong flood control project. Ang isa daw ho na posibleng bagsakan o kung saan maglalandfall ang bagyong Uwan ay either sa pagitan ng Isabela at Aurora. Maaaring Linggo daw ho ng gabi o Lunes ng madaling araw. Or either dun sa dalawang lugar na yan o baka tumaas hanggang sa Isabela at saka Aurora. Pagitan daw po, Sen, eh. O, edi, nandyan din ang, nandyan din yung Nueva Vizcaya, di ba? Quirino. Totoo po. Yan po Nasa yung, Eastern Seaboard yan, di ba? ang pinangangambahan nila dito, Sen, bukod dun sa ulan, yung matinding hangin at storm surge dito sa ang tatamaan ay Northern at Central Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Cordillera, at mga karatig pang lalawigan ng Ilocos Norte. Nako, dapat to ay paghandaan natin ito. Hindi lang, kasi ang naging problema, Sen, dito sa Cebu, naghanda naman ang mga tao eh. Ang totoo niyan, may mga report tayo bago pa dumating ang bagyo, namili na sila ng mga pagkain, lumikas na yung iba sa mga matataas na lugar. Inabot pa rin dahil hindi nila alam na yung lugar nila na dating hindi binabaha ay babahain ng ganong katindi, kabilis dahil nga dun sa mga nasirang flood control project. So, paano kaya paghahandaan ngayon ito? Super typhoon naman ito. Ayun ang magiging malaking problema natin, lalo na hindi tayo nakasisiguro kung ginawa nga ba yung mga flood control project ng tama. Kagaya ng ibang tulay na bigla na lang bumabagsak kapag dinaanan ng medyo mabigat na truck. Sir, ito super typhoon eh. Ay sana naman hindi na maging super pagka naglandfall. Pwede ba yun? Pwede mangyari na pag naglandfall, halimbawa, naghulos dili yung bagyo. Yung bagyo. Nakita Na siguro na, teka muna, mukhang mas lalo namang malalagay sa balag ng alanganin ng bansang ito. Marami ng kasipayuan ang dinulot namin eh. Ano kaya? Kung ang pag-uusapan po ay forecast. O kaya naman ano kaya kung luminya yung mga contractors, pumunta lahat sa baka mamaya yung mga contractors na may kinalaman sa flood control, halimbawa, magsakripisyo sila na tumayo sila doon sa baybayin ng tatamaan ng super typhoon na to. Ay, baka nga, Baka mahiya ang bagyo pagka nakita sila, hindi ba? Siguro sa akin naman palagay, Sen, pag kung aamin yung mastermind dito, baka mapahinuha pa yung bagyo, yung super typhoon. Ang problema, ang mastermind pa yata yung hindi tatamaan dito sapagkat wala sa rito sa Pilipinas. Ito, break muna tayo, no? Pakita natin yung mga tao na pong nagdarasal sa harap po ng sa dalampasigan, no? Ito po, mga sakapis pala ito, no? Ito po, kung paano po sila nagdarasal kanilang mga kaligtasan sa harap po ng dagat. Ayan po, no? Ayan niyo po. Yung parang sinasabi ni Senador Marcoleta, dapat ang mga contractor ang nandyan, no? Yan. Sana yan po ang ay, naku po, no? So nakaalis na ba? Talaga naman, oo. Kaya naman sa ngayon, kaya hindi natin may alisin ang usapin sa flood control dahil sa tuwing Paulit-ulit na ipinaalala sa atin ang kalikasan sa magitan ng pagdating ng maraming kalamidad. Yes. Pangunahin na yung mga bagyong malalakas na yan para sa ganun malantad ang katotohanan
na pinagsamantalahan ng bansang ito Yeah. ng marami nating mga kababayan na kung tawagin sila ay mga honorables. Naku po. Di ba? Oho. Ano po ang kahihinap Aba, na- alam mo, sila pa ngayon ang akala mo walang kasalanan di ba? Ay, Para naman hindi mo nakikita sa social media, pilit na iniiwas, pilit na isinisinsay, pilit na inililigaw. Kunyari, ito yung daanan ng bagyo, di ba? Ang sabi mo, ang landfall niya is sa pagitan ng Isabela at Quezon. ng Aurora po. O ng Aurora. Opo. Malapit ang Quezon yan, magkatabi yan Biglang nilagay sa Surigao. Aha. Eastern Seaboard din yun, di ba? Alam mo yun sapagkat dahil siguro sa laki ng nagawang kasalanan, siguro yung iba, maaring paunti-unti ay tinatamaan na rin ang kanilang mga konsensya, sa hiya, gumagawa ng paraan. Para sa ganon, yung totoo mapagtakpan. Yan ang nangyayari ngayon. Ito ang mas lalong kakilakilabot. Ginawa mo na nga ito sa bansa mo, nagkasala ka na sa bansa mo, ito ang naging kahihinatnan, kamatayan ng maraming Pilipino. Hindi natin sinasabi na dapat nangyari ito. Nalulungkot lahat tayo sa nangyaring ito. Ngunit, may koneksyon Totoo. May koneksyon Kaya nga, sinasabi natin, ang dami nating mga opisina na may kinalaman dyan. Meron tayong Civil Defense Authority yata yun. O ano na yung sa Civil Defense? Office of the Civil Defense, OCD. Office of the Civil Defense. Meron tayong NDRRMC. Ito yung mga ginagamit ng mga pangunahing mga ahensya para sa ganon, ma-mitigate man lang, ma-prevent, ma-minimize yung epekto ng ganitong kalamidad. DPWH, sila may kasangkapan para sa ganon ay makapaganda ang mga tao, mga komunidad, DSWD sa mga provisyon na kakailanganin kung sakasakaling lumala ang problema. Pero hanggang ngayon yung kasapatan na yun, nasira lahat yun sapagkat malala ang epekto ng kalamidad sapagkat yung mga ipinundar na mga proyekto na ang layunin ay pigilan, imitigate ang resulta ng lahat ng ito, lalong nagpalala. Ngayon, sinisikap nila ngayong ilihis sa pangyayari na para bang walang nangyari. Kamukha nun sa Cebu. So sinasabi na hindi naman ito yung ang dahilan ito, tsaka ganyan. Maraming mga pamamaraan ang ginagawa nila. Ito yung mas nakakakilabot ngayon. Ang bungakala nila sa kanilang ginagawang ito ay matatakpan, makakalimot at magpapatawad ang taong bayan. Ang isa pa nga sinisisi, yung Dolomite dyan. Sen. Alam mo Ito lamang ang manifestasyon kung paano nila nung kung di ako nagkakamali nung nakaraang Biyernes. Diniscuss natin yung tinawag nating grand design. Yes. Para pagtakpan lahat ng mga bagay nito. Di ba? At merong 5 bahagi na tayong diniscuss doon. Baka may gusto ko pang sabihin. Ito ang isang nagbigay sa akin ng isang malaking tanong, Sen. May pahayag ang ICI, yung mismong chairperson nito, si dating Justice Andres Reyes Jr. Ang sabi niya, nananawagan ng ICI sa publiko. Kasi hindi namin, etong sabi niya, Sen, hindi namin ma-connect. Ay yung mga DPWH official na nagkutsabahan para magkaroon ng mga ghost project at irregularidad, anomalya. Hindi daw nila ma-connect ang DPWH sa sino mang mga proponent, wala silang ma-connect. So, ibig sabihin, wala silang ebidensya na, Sen. At ang kanilang panawagan, Sino ang nagsasalita dyan? chairman po ng ICI, Andres Reyes Jr. Kaya ang kanyang sabi, nananawagan kami sa lahat na ng posibleng may alam, whistleblower, lumapit kayo sa komisyon, tumulong kayo
sa pangalap ng ebidensya. So naghahanap ng whistleblower. Opo, ang ICI. Eh, di ba yung Blue Ribbon Committee, sa nung panahon ko, nakahanap ako ng whistleblower eh. Ay nga, tama. Ayaw naman nila suportahan. Si una nun, yung mag-asawang Diskaya. Oo, yun lang kasi ang paraan. Mabuti na lang, ngayon, nararamdaman ng ICI yung hirap kung paano kumonekta. Kung totoong nahihirapan sila, hindi ko sinasabing nahihirapan. Oo. Kung totoong nahihirapan sila na i-connect yung isang opisina sa isang proponent, nasa sa inyo yun eh, di ba? Kaya lang, dito mapapatunayan sapagkat nananawagan sila sa tulong ng sino mang whistleblower. Sapagkat whistleblower lang talaga ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. Nakita niya. O ngayon, dahil mga contractors naman, inaamin na may kinalaman sila at sila naman ang pangunahing kasangkapan para isakatuparan yung pagpapagawa, pagtatapos ng mga flood control. Ang nangyari nga lang, hindi naman ginawa sang-ayon doon sa design. Sang-ayon sa specification at sang-ayon sa materialis na kailangan. Higi pa nga, multo pa nga, hindi ba? So, siguro ngayon madja-justify yung ginawa ko na kaya nagpilit ako na i-encourage sila. O, kayo po ka akong pinatawag dito na naunang binanggit ng Pangulo. 15 kayong kontraktor, magunahan na po kayo. Kasi po, mabigat ang kasalanan dito, plunder ito. So, kung kayo po'y magkukwalify under the Witness Protection Program, baka po ang ganansyang makukuha nyo, hindi na kayo masasali doon sa criminal aspect. Pangkaraniwan ka kung ganyan, ang magiging katungkulan nyo na lang ay yung civil liability. Ibig sabihin, kung napatunayan talagang mali naman ang pagkakagawa nito, kumita ka na limpak-limpak, mali naman yung kwentahin natin, ibalik mo sa gobyerno. Yun ang restitution. Pero hindi sa panahon na siya nag-a-apply pa lang. Ayun, para walang hadlang muna. Wala, kinakailangan ini-encourage mo nga eh. Ang hirap ngang kumuha eh. Pagkatapos papatungan mo agad ng isang requirement na wala naman doon, talagang ayaw mo makakuha. Yun ang nangyari. Oo. Ngayon, dapat maintindihan na ng mga mamay. Ba't ko pinipilit? Kaya lang, yung mga iba namang ibang mag-isip. Si Marcoleta, kinakampihan ko raw. Samantalang ang layunin, napakalinaw. Sabi ko, gusto kong matuko yung mastermind. Hindi naman sinasabi kong mastermind lang ako yung aking gustong matukoy. Kahit na yung butete at sapsap, uhulihin ko pa rin yan. Ngunit, ang pinakauna sa aking priority, yung mastermind. Kailangan ko yung whistleblower. Kaya nga gusto ko yung isang tao na magkukusa at dahil nga sa gagawin na yon, medyo mapanganib naman yun sapagkat, siyempre, yung mastermind nakatingin sa kanya eh. Gagawa't gagawa yun ng ikapipinsala ng maring buhay niya o buhay ng pamilya. Kaya ilalagay mo siya sa Witness Protection Program. Marami namang nakialam. Ang dami namang nagpasikat. Ganun ang nangyari. Ito yung isa sa paglilihis. Ngayon na kinikilala ng ICI, ganun pala kaimportante na magkaroon ka ng whistleblower. Baka, ito malinaw. Sen, siguro, para patibayin natin yan, baka sabihin nila, hindi, gawa-gawa nyo lang yan na nahihirapan ng ICI. So, di pakita. Meron ba? Meron. Pakinggan ho natin si retired Justice Andres Reyes. Well, this scheme could have come from the USEC or could have come from the proponent who is a congressman or senator. As I said, it is like a negotiable instrument na yung pinapasa yung cheque, discount all the way down to the last centavo. So, ikaw yung proponent, you look for your favorable engineer in the DPWH who will allow you to get 25%. So, pag nakita mo na yun, you talk to him, and pag sinabi ng engineer na, sige, 24, kaya ko magbigay ng 35%, ibibigay sa kanyang inyong kontrata. On that part man, after that, yung mga engineer, maghanap ng contractor. Chairman? As I said, we need whistleblowers because there is no connection from the DPWH to the proponent. We have not connected with the proponent. So maybe it will be the ombudsman that can gather the evidence to connect the
these people charged to the proponent. Because it's hard naman to just say that a case is Aha. Ano ba sasabihin ko sa kanila para maintindihan itong napakasimpleng gusto ko mangyari? Ngayon, malinaw na, Sen. Iwanan natin yung parte na yon. Lumitaw ang isang whistleblower na hindi inaasahan ng lahat. At ito, mismo nakakita ng pagbibiligan ng maleta-maleta. Anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay si Sergeant Orly Gutesa. Oo. Kilala ko yan. Ang kung... Anong ginawa nila? Bandang huli, Sen, ay hinanapan ng maraming butas. Sa halip na sabi nga ng iba, bakit teka muna, baka parang may mali. Nagsusumbong siya. Anong parang may mali? Sabi kasi, nagsusumbong yung may sinusumbong siyang krimen, may naganap na nakawan doon, no? Ang ginawa nung nag-iimbestiga, teka, patingin ng ID mo, sino ka? Taga saan ka? Nasaan ka nung ganito? Peke yung ID mo. Oo, parang si Saito. Oo. Si Saito pumunta sa'yo. Sir, sabi niya sa'yo, ito pong, nakita niyo po yung taong yon. Yung pong naka-jacket na yon. Magnanakaw po ng kalabaw yun. Yan. Pero ingatan niyo lang po ako. Sinasabi ko lang po sa inyo. Nagsusumbong lang ko. Ang ginawa mo kay Saito, halika rito. Kagaya na sinabi mo, taga saan ka? Ha? May asawa ka ba? Para ba siyang uusigin mo pa eh? Sasabihin niya, Mariosep naman na tao to, tumutulong na ako sa Estado para ang komunidad ay maging protektado, mawala yung magnanakaw ng kalabaw. Ako pa pala. Ako pala ang babalikan nito. So paano may encourage ang isang tao na gustong tumulong para lang maisantabi na natin ang kawalang hiya na pinasimulan ng mga taong ito? Eh yung kinakasangkapan ng gobyerno at voluntaryo na nga silang lumalabas, sila pa inuusig mo. O yan ang isa sa pamamaraan nila. Ano sinabi? Yung notaryo, ano? Yung unang-unang sinabi ay, teka muna, sabi nung abogado, hindi ko naman pirma yan eh. Hindi ko pirma yung notaryo, peke yung notaryo. Therefore, peke yung salaysay. O yan. Peke yung dokumento daw eh. Eh, sinong maniniwala sa kanya? Ay, ako naniniwalang hindi niya pirma yun eh. Pero ngayon, ang common practice, pumunta ka sa mga lugar na napakaraming nagnunotaryo. Halimbawa, yung paligid na City Hall. Kahit sa munisipyo, nakahilera yung mga notaryo publiko. Di ba? O, ibibigay mo lang ang papeles mo. O, magkano po? 150 o kaya 200. Totoo po O, yan. bibigyan niya na sa'yo, nakatatak na. Babalikan ka ba noong nagpanotaryo? Ay, hindi. Sir, bago po ako umalis, pwede bang malaman mo talaga ikaw pumirma rin? Kayo po ba itong abogadong ito? Walang ganon. Sa totoong buhay. Walang guba. At saka, halimbawa, sa kaso ni Gutesa, saan naman kukuha ng pantatak si Gutesa? Bakit niya pepekein yung notaryo? Hindi yung pagpapagawa lang ng pantatak. Madali kukunin yun? naman magpanotaryo. Sa magnanakaw ng dry seal na pinangganyan niya doon sa... Di ba? Eh, yun lamang pangalan nung yung lugar. Meron din yung Manila, halimbawa, o kaya Quezon City. Maliit lang yun eh. Gaganunin mo eh. Tapos O, baka nga mangyari. Kaso wala nang puno yata sa Cebu. Wala nang sasabitan. Oo. Ang sabi naman ng iba, ito hindi naman to sabi ni attorney ha. Ang sabi ng iba, hindi. Gusto niyang umuwi, ayaw siyang pauwi. Orbot. Ayaw siya orbot. Pareho yan eh. Maaaring totoo din yung isa, totoo din yung pangalawa. Kaya, pagsamahin mo yon, pwede. Di ba? Totoo po yan. Kasi sa kalagayan niya ngayon, unang-una, siya ang pwedeng mag-qualify. Isa sa pinakamabuting state witness. Pwede pa di ba medyo... Bakit siya ang most guilty? Si Saldico? Hindi ba siya? Kunwari ka pa naman. Totoo? Sen, hindi. Meron pang mas mataas kay Saldico? Huwag mo nga akong intrigahin. Parang hindi ako mapaniwala. Ito po ang ating katanungan sa ating mababayan. Naniniwala ba kayo na may banta nga sa buhay ni Saldico kaya hindi siya makauwi ng Pilipinas? Hindi siya uuwi? Kala ko naman ang itatanong. Sige. Ang sagot po ay A, oo, or B, hindi. Meron po tayong paraan ng pagsagot sa ating Vox Populi. Salita pa nito parang imbestigahan ng ombudsman ito. Sabi.
Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Aha. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Nanalo, Meron nga ang isa akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? opo. Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Takanta. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang ganito. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. No? Tinulungan mo si baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pero Mapa. pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna Okay, ako. sige. Nile-let down ko yung predicate Okay. Di ba? Excited ka talaga Excited ako kasi nakapuntos na Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka Nagtiwala sa'yo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang, halos ganun na sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yun ka ako? Contribution to Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya. Di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero yung contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila Diba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin. At saka Kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapail ng sauces, kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa'yo, meron bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila?
Meron. para sabihin mo kung sino yung... Kaya hindi nga merong batas. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam siya kung meron o wala. Oh, yan. Hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil kasi kagustuhan nila na manalo ako. Pero Gagastahin ko talaga. hindi ba baka sabihin naman ng Comelec, parang mali yung ipinal yung SOSE kasi dapat pala inilagay niya sa contribution. Anong nakalagay sa Comelec? Sinasabi ba? Doon sa pagsasubmit ng SOSE? Nakalagay nga doon, pag naglagay ako ng contribution, pipirma ako ng acceptance of deed of contribution. Oo, so- Deed of acceptance of contributions. Kapag ka gumawa ako noon, lahat kayo, mabubulgar kayong lahat. Gagawin ko ba yun sa mga kaibigan ko? Nagmalasakit na nga eh. May utang na loob na nga ako sa kanila eh. Ilalaglag ko pa sila. So, ang ibig sabihin nito, expenditure lang ang parang dineclare niyo doon. Hindi, utang na loob ko sa kanila yun. Oho. Ayaw nilang magpa-identify. So, yung aking magagawa lang. Pero, wala akong ninakaw na pera. Ginasta ko yung binigay nila sa akin. Yung paliwanag, kung hindi nila maintindihan yun, bakit ang dami niyang ginasta samantalang ang kanyang yun nga. net worth, ito lang. Yun po yung paliwanag. Napakasimple. Tama? Oho. Ay pa, bakit kinakailangang... Sa iba't ibang mga reasons. Halimbawa, yung asawa niya, masyadong matipid halimbawa. Halimbawa, ikaw ang gagamitin ko. Nelson, ba't di mo man lang sinabi sa akin, nag-contribute ka pala ron. Gusto mo mag-away pa sila? May mga ganong may mga ganong katwiran eh. Kaya iginalang ko lahat ang kapasyahan na yon. Yung kanilang kagustuhan na itago na lang ang kanilang identity. Kaya tinatanong ko, ano nila bagong batas doon? Meron bang batas na kinakailangang pilitin mo sila na ilitaw ang kanilang mga identities?